Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay magsimula po sa ating pag-aaral po sa umaga po ito. Ito na po yung pinakahuling bahagi ng ating serye sa pagiging alagad ng ating Panginoon. Yung una na ating napag-aralan po ay sa pagiging tagapagtanggol, apologist. Pero sa umaga po ito, tayo po ay mangingisda ng mga tao kanya. So, hindi po marahil katakataka bakit pinili ng Panginoon na 11 sa kanyang mga apostol ay mga mangingisda at ang isa ay mga naningil ng buwis. Hindi natin tikatakataka yun. Sapagkat ang gawain po ng pangingisda ay may kaubay katulad sa pagliligtas ng mga tao. Dito po sa Mateo, ika-4 na kabanata. Ito yung pagkakataon na ating Panginoon po ay tinatawag niya ang mga alagad na naging mga apostol. Dalawa po rito ay magkapatid. Si Pedro at saka si Andres. Dito po, ang pangalan po niya si Simon. Marami pong pangalan si Pedro. Minsan Cephas, minsan Pedro, minsan Simon. Lahat po nila ay pangalan ni Apostle Peter. Yung Cephas, yun po ay Aramaic. Yung Pedro, yun po ay pangalan niya sa Grego. At ito Simon, ganyan. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid na naguhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila yung mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagamit ko kayo mga mamamalakaya ng mga tao. Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Hindi natin alam mga kapatid bakit itong dalawang kapatid, bigla sila sumunod. Marahil nabalitaan nila ating Panginoon, hindi natin alam. Pero tawagin sila ng Panginoon, wala silang dinahilan, sila ay kaagad na sumunod sa ating Panginoon. So ito po comparison na makikita natin. Ito palang mamamalakaya. Ngayon ko lang nalaman na mangingisda pala yan. Mamamalakaya. Napakahirap. Kasi mangingisda lang, ibig sabihin niya. Gagawin kayo mga mangingisda na mga tao. Kaya siguro di ginamit yung mangingisda, hindi naman isda yung mga tao, kaya mamamalakaya. So ito po makita natin, naunawaan ni Andres at ni Simon ang paraan ng pangingisda. Siya kayo umuhuli ng isda, mga kapatid. So sa sinasabi ng Panginoon na sila'y mamamalakaya ng mga tao, ibig sabihin, sila rin mag-uhuli ng mga tao. Ang pagkakaiba lang po wala yun eh. Sa isda, para kainin, walang po natin sa mga tao upang sila iligtas mula sa kanilang mga kasalanan. So, ang pagiging mamamalakaya ng mga tao, ito po ay gawain ng alagad ng ating Panginoon. In other words, ito ay bahagi po sa ating pagiging alagad ng ating Panginoon. So, na bawat alagad, kaya makakaral tayo, hindi tayo makakaral. Bawat alagad, inakailangan tayo matuto para natin maligtas yung mga kaluluwa. At sa kayo, sundin natin ang Panginoon sa ganitong mahalagang gawain. Tandaan po natin, ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagkatawang tao upang magligtas ng mga tao sa kasalanan. At ito yung paraan ng pagliligtas ay gagamitin niya ang kanyang mga alagad. Wala na ibang paraan. Nung siya nabubuhay, ginawa po niya siya namatay sa krus at nabuhay na maguli. Sa pagpapatuloy po ng gawain ng pagliligtas, ito'y nakaatang sa kanyang mga alagad. Makikita natin. Hindi siya pwedeng umasa sa iba. Ang aasahan lang niya yung mga alagad na katulad niya, di ba? Sa ating unang pag-aaral,
last sharing ito, noong pang February ito eh. Pagkatapos namin mabalik ka sa Sorsogon, makikita natin na ang pagiging alagad o disciple, ito po ay galing sa salita mathetes, na ibig sabihin ay learner. Kaya lang ang nature ng pagiging alagad ng Panginoon, hindi lang tayo natututo sa Kanya. Sa mga nagtuturo sa eskwelahan, ang layunin, matuto sila sa tinuturo mo, yan lang. Pero sa pagiging alagad ng Panginoon, ikay maging katulad ng iyong Panginoon, yung makikita natin. So mas malalim ang kahulugan ng pagiging alagad ng ating Panginoon kaysa sa pagiging ordinaryong alagad. Kaya ang pagiging alagad, yung mga alagad ng ating Panginoon, sila ginagawa. Disciples are to be made. Hindi yan galing sa paraan na sinasabi ng iba na meron yung kinagdang maliligtas at hindi sa ganun paraan. Ito yung may kakibat ng kalayaan ng pagpili ng mga bagay na ating gagawin. Dito po sa Gawa, chapter 14, verse 21. Ito yung unang paglalakbay ni Pablo at Bernabe sa pangaral po ng Ebanghelyo. Na may pangaral ng nilang Ebanghelyo sa lungsod na yun, at ginawang mga alagad ang marami kanya. Ang makikita nating emphasis on being, ginawang mga alagad ang marami kanya. So yung mga tao, ginagawa natin silang alagad. Makikita natin. Nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia. Dito sa talatang ito, sabi, ginawang mga alagad ang marami. So, ginagawa natin alagad ang mga tao. So, yun po yung kaakibat na tayo nagiging mamamalakaya ng mga tao, ginagawa natin sila alagad. Inuhuli natin sila sa isang paraan na pagsasalita para silang maging alagad ng Panginoon. Doon po sa dakilang pagsugo o doon sa Great Commission, mababasa lang sa Mateo chapter 28 verse 19. Ito sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya masahin po natin. Sa Mateo chapter 28 verse 19. Makita natin. Ito walang karamad. Sabi niya, umayon kayo sa mong sanglibutan. Kaya sa paghayo ninyo, gawin niyong mga alagad, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Narito ko'y kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So, yung makikita na gawin niyo alagad. So, ang ating katungkulan ay gawin natin alagad ang mga tao. So, yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. So, ito po ang isa sa mga responsibilidad ng pagiging alagad ng Panginoon ay gawa pa lang mas maraming alagad. So, dito tatapos sa atin. Tayo ginawang alagad na sa ating alagad ng ating Panginoon, pwede na tatapos sa atin. So, naging alagad tayo, sa pamagitan natin, ay magkakaroon din ng mas maraming alagad. Hindi lang makikita natin, obligasyon natin bilang mga Kristiyan, kaya yung binasa natin kanina. At sa paghain ninyo, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos sa inyo. At narito ko kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, sabi dito, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi po literal na ginawang alagad yung bawat tao sa lahat ng mga bansa. Hindi lang sabihin, ipaparangal po nila Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Sa pamagitan ng kailang pangalan, yung ibang mga tao na maniniwala at susunod, sila may alagad ng ating Panginoon. Pero tignan mo yung pangalawang talata. So, yung utos ng Panginoon sa mga apostol, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Di ba?
Kunting basahin po natin sa pangalawa. At turuan sila sundin ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako ay kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. O isa sa mga bagay na inutos ng Panginoon sa mga apostol ay sila'y gawa ng alagad. So, tinuruan din ng mga apostol yung mga naging alagad sa pamagitan ng pangaral nila na sila rin ay gawa ng mga alagad. Sa mga denomination, meron silang ginawang persahan. Sa atin po mga kapatid, sa pagkakaiba ng pananampalatayang Kristiyano, denominasyon. Sa denominasyon, persahan. Gumagawa sila ng paraan para mapersa nila yung mga tao sa mga bagay na gusto nilang ipagawa. Sa atin, hindi persahan. Ito'y galing sa pananampalataya. So, kung ikaw'y sumasampalataya, ito yung gagawin. Yan ang pagkakaiba. Sa mga denominasyon, meron silang tinatawag na parang pyramid. Sa bawat Kristiyano, sila po ay kinakailangan magkaroon ng mga alagad. Yun ang i-style nila eh. Pagkatapos yung mga alagad nila na ginawa nila, kailangan din magkaroon ng alagad. So, parang pyramid. So, dumadamis na sa ganung paraan. Pero persahan. Sa atin, hindi persahan. Ito ay ipinapakilala po natin na ito'y bahagi ng ating pananampalataya. Nasa sa'yo, gagawin mo. Kung hindi mo gagawin, babalik din sa atin yun. Kung gagawin natin, yun yung makakabuti para sa atin. Yun ang pagkakaiba. Bagamat ito'y utos ng Panginoon, pero wala tayong kontrol sa mga kapatid. Bahala sila. Magawin nila kung anong dapat nilang gawin. May pinag-utos sa atin ng Panginoon. Kaya parang mabagal sa atin na hindi natin pinagpersa. Katanungan po, bakit kinakailangan tayo maging mamamalakaya ng mga tao? Walang dahilan. Katulad ng binabasa natin kanina, dahil sa masunod tayo sa ating Panginoon, yun ang gawain niya. Kaya sa inutusan ng Ama na pumunta sa lupa para maging mamalakaya ng mga tao, magligtas ng mga kaluluwa. So kung tayo po ay magiging isda ng mga tao, mas madaling kasi nyo. Dahil tayo sumusunod sa ating Panginoon, tandaan po natin, walang sino mga alagad ay higit sa kanyang Panginoon. Kaya tayo sumusunod sa ating Panginoon dahil siya higit sa atin. At ito'y mahalaga para sa ating Panginoon na magligtas ng mga kaluluwa. Kaya tayo rin ay ganoon, tayo sumusunod sa Kanya. Pag tayo sumusunod sa ating Panginoon, gagawin rin po natin na tayo maging mangisda ng mga tao. Tayo po'y gagawa tayo ng mga alagad sa pamagitan ng ating paaral ng Ebanghelyo. Sa Galatians 2:20, ito ay naging pagbabago kay Apostle Paul. Tandaan natin, si Apostle Paul, si number 1 na kaaway ng Diyos. Dahil siya po'y nag-uusig ng mga Kristiyano at siya'y pumapatay ng mga Kristiyano. Tignan po natin. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kinikilala po natin yun. At kailangan natin kilalanin. At kinakailangan natin magpasalamat. Sa ating Panginoon, ibinigay niya sarili niya dahil sa atin. Siya namatay sa krus para sa atin. Kailangan natin kilalanin yun. Dahil kapag nakalimutan natin yun, ay hindi tayo maliligtas. Yung dahilan, bakit? Meron tayong sumasapa. Pangalawa, bakit meron tayong Lord's Supper? Para maalala natin palagi na ang ating Panginoon namatay para sa atin. Nagsabi ni Pablo, dito sa talatang ito, hindi na siya nabubuhay. Ito po isang hyperbole. Siyempre, meron pa rin kalooban si Pablo sa kanyang sarili. Ang sinasabi lang ni Pablo, mas mahalaga sa kanya ang kalooban ng Panginoon kaysa sa kanyang sariling kalooban. Kung meron siya pagpipilian sa pagitan ng pagsunod sa ating Panginoon at sa pagsunod sa kanyang sariling kalooban, pipiliin niya pagsunod sa Panginoon.
isasakripisyo niya pagsunod sa kanyang sariling kalooban. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Ngayon, kung si Kristo nabubuhay sa atin, at ang ating kinabubuhay ay sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon, ano gagawin mo? Sabihin, ito sinasabi ni Pablo, ang nasusunod ay ang Panginoon. So, anong gagawin mo? Kung yun ang ating kaisipan, at dapat natin ilagay sa ating kaisipan. Kung si Kristo tulang tunay na nagpumapakdubay sa atin, siya nasusunod sa atin, anong gagawin natin? Yung mga bagay na mahalaga sa Panginoon, siyempre, yun makikita natin. Katulad lang sa ordinaryong relasyon ng mga tao. Kung ang isang tao mahalaga sa iyo, anong gagawin mo? Gagawin mo gusto niya, di ba? So, ganoon din, kung si Kristo ang ating Panginoon, at hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi na ating sariling kalooban ang susunod, kundi kalooban ng Panginoon, ano gagawin natin? Yung mahalaga sa ating Panginoon, di ba? Kaya yung ginagawa po natin, tayo po ay katulad ng ating Panginoon, nagiging mamamalakaya ng mga tao. Kung tayo sumusunod sa Panginoon, si Kristo po ay dumating upang iligtas niya yung mga nakawala. Hindi siya pumunta rito para sa mga matwid. Sabi, kung kayo matwid sa panahon ng Panginoon, hindi ikaw pinuntahan niya. Ang pinuntahan niya ay yung mga hindi matwid. Yung nawala dahil sa kanilang mga kasalanan. Totoo yun noon, nung dumating ang Panginoon, totoo pa rin ngayon. Nawawala pa rin tayo dahil sa kasalanan. Sabi ng Panginoon, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala kanya. Yun ang layunin ng Panginoon. Iligtas niya yung mga nawala dahil sa kasalanan. So, kung yun ang layunin ng Panginoon, at yun pa rin ang layunin niya ngayon, hanggang sa kanya muling pagdating, yun pa rin ang layunin niya na iligtas sa mga nawala dahil sa kasalanan. Gayon din ang ating gagawin. Diba? Kailangan natin hanapin, iligtas yung nawala sa kasalanan. Tayo instrumento ng Panginoon. Wala na siya. Hindi na siya diretsong gumagawa sa panahon natin ngayon. So siya gumagawa sa pamagitan natin. Dito po sa una Korinto. Dito po siya 3 kabanata. Nasabi po nito ni Pablo, sapagkat tayo kanya ang kamanggagawa ng Diyos. Hindi na siya gumagawa ng diretsong wala na siya sa lupa. So tayo ang paraan ng Panginoon. Tayo ang kanyang kamanggagawa kanya. Yun ang sinasabi niya. Napita po natin dito sa verse 9. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo, bukid ng Diyos, ang usahan ng Diyos kanya. Sa ibang mga salin, tayo ang kamanggagawa ng Diyos. So, ito ginagamit tayo ng Panginoon sa kanya layunin na magligtas na mga kaluluwa. Yun, magtandaan po natin yun. Wala nang ibang dahilan bakit dumating ang Panginoon upang iligtas lamang niya yung mga nawala dahil sa mga kasalanan. So, ganoon din po tayo. Kung si Kristo nasa lupa, makikita natin ang ginagawa niya, hinahanap niya yung mga kaluluwa para maligtas. Ngayon din tayo, sapagkat tayo kanya mga alagaan. Hindi tayo pwedeng basta wala tayong pakialam sa mga tao, meron tayong paraan para sila ay maging alagad at maligtas ng katulad po natin, mga kapatid. Dahil tayo lang po ang pwedeng gamitin ng Panginoon, mahal ng iba. Sapagkat tayo kanya mga alagad. Basta tingnan po niyo sa kasalukuyang panahon, lalo na po sa mga sikat na mga tao, yung mga mayayamang bansa. Di ba niyo napapansin bakit marami ang nagpapakamatay? Yung kung isipin po natin mabuti, tayo po ay nasa sa mahirap na bayan, bansa. Para tayo magkaroon ng konting kayamanan, etc. Masaya ka na eh. May mga konting pag-aari, pwede ka na.
Di natin iniisip na magpakamatay. Bakit sa mga mayamang bansa, na halos sila mayroong pag-aari ng lahat ng mga bagay na pwede nilang makuha? Bakit sila nagpapakamatay? Yung mga sikat na mga tao, mga artista, bakit sila nagpapakamatay? Wala silang sense of purpose. Di siya nakala ng mga tao, makukuha nila sa drugs ang purpose nila. Makukuha nila sa katanyagan. Malalaman nila later on, wala doon ang layunin ng buhay. Wala silang sense of purpose. Kaya pag gano'n lang pumunta sa isang tao, ang gagawin niya, magpapakamatay siya. Kasi wala lang kahulugan yung buhay niya eh. So tayo mga Kristiyano, dito po ay isang paraan para makita natin na mayroong kahalagahan ang ating pagiging Kristiyano. Meron tayong sense of purpose sa ating buhay. Yung sa mga po yung nakikita natin, ibawa, tapos ka ng pag-aaral, tapos nakapagtrabaho ka. Bakit ka masaya? Dahil meron kang purpose, paano ka ng purpose ngayon? Sa buhay mo, meron ka ng ginagawa, at meron ka ng nakakamtan, meron kang purpose. So dito po sa pagiging mamamalakayan, ganun din. Si Pedro at saka si Andrew, sila yung mangingisda. And later on, sila yung naging mamalakayan o mangingisda ng mga tao. Ginagawa lang po nila yung layo na kailang pagkatawag. Nung tinawag sila ng Panginoon, sabi niya, gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao. Nung ginagawa nila yun, tinutupad lang nila kailang pagtawag. Kaya tinawag ng Panginoon sa ganung layo yung kanya. So ginagawa nila yun. Nakikita nila yung kahalagahan na kailang pagkatawag ng ating Panginoon. Kung sila tinawag ng Panginoon para maging mamapalakayan ng mga tao, tapos nila ginawa. So hindi nasunod yung layo na kailang pagkatawag. Di ba? So ngayon yung paraan, tayo tinawag ng Panginoon. Dito po sa ng Pedro, chapter 2, verse 9. Tayo tinawag ng Panginoon, merong layo rin yun. Ilang tayo pas tinawag na ganyan, tapos walang layo rin. Sa verse 9, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, o pagkasasadote sa lumang saling, isang bansang banal, sambayan ng pag-aan ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga pangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagan nila sa liwanag. So meron tayong layunin. Patungo tayo sa kanyang kagilagan nila sa liwanag, sa ating kaligtasan. So ganoon din ang ating gagawin sa iba. Hindi lang tayo. May isang awit na mga Katoliko, pero wala namang masama. Sabi niya, walang siya namang tao na bubuhay para sa sarili lang. Actually, makikita na sa aklat ng nusulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lang. Nagkakaroon tayong layunin. Ang mga lagat, sabi nga natin kanina, ginagawa. Disciples are to be made. So, layunin ng Panginoon, ito yung layunin ng Panginoon, at sa kanyang kaharian, na mas maraming ang kanyang mga lagat ay gagawa ng maraming mga lagat. So kaya nga po, ano yan, parang, anong tawag nila doon, yung, nakalimutan ko yung pangalan ng laro na yun. Pag tinamaan mo siya, matutubalahan. Nakalimutan ko yung pangalan ng laro na yun. So pagka tayo po yung naging alaga, mas dadayo pa yung mga lagat. Sige po natin. Ang pagdami ng mga lagat ay hindi natin makukuha na mag-gimmick na gagawin natin. Wala doon. Ang pagdami ng mga lagat ay nasa mga lagat. Tingnan po niya sa Gawa, chapter 8. Yung pong layunin ng pag-uusig ng mga Hudyo laban sa mga Kristiyano sa Jerusalem para mawala na yung mga lagat. Papatay nila eh. So pag pinatay nila yung mga lagat, wala na yung mga lagat. Wala na mga lagat. Yung problema, hindi nila gawa yun. Bakit? Dahil yung mga lagat na pinag-usig nila ay nangaral. Pagkasahin po natin. Sa huli ka-4. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangaral ang salita kanya. So saan naggaling yung mga lagat?
sa mga alagad. Dahil pinangalan nila ang mga alagad, ang Ebanghelyo. At dito po sa Gawa, chapter 11, verse 19, marami siyang napuntahan at nagkaroon gawa ng maraming alagad. Basahin natin. Samantala, mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban, ay naglakbayan hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus, sa Antioquia, na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Diyos. So, mas dumami yung mga alagad. Bakit? Dahil sa mga alagad. Yun ang makikita natin kaisa-isang paraan ng pagdami ng mga alagad. Ito yung siya pamagita rin ng mga alagad. Kaya sabi natin kanina, yung mga tao, naghahanap sila ng layunin sa buhay. Ang ordinaryong layunin ng mga tao, mag-aasawa, magkaroon ng anak, magpapalaki ng mga anak, mag-aaral ng mga anak nila, hanggang sila yung magkaroon sa sariling buhay. Kung yun lang ang layunin natin, sabi ni Solomon, yung mga nauna sa inyo, ganun din ang ginawa. So, anong pagkakaiba siya kayo na? Wala. Mabalik-balik lang yan kanya. Kahit ginawa mo yan, ginawa sa iyo ng mga ulam mo, gagawin mo sa mga anak mo, gagawin ng mga anak mo sa mga pupo kanya, etc. etc. So, ano kahalagaan mo? Wala. Hindi lang lain ng buhay kanya. Makita na sa sulat ni Solomon, doon sa Ecclesiastes, ang lain ng buhay natin ay sumunod sa ating Panginoon. Kaya yung paggawa ng alagad, na pamagitan ng ating pangalan ng Ebanghelyo, yan ang layunin sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Na tayo may involved sa gawain ng ating Panginoon. Ano yun? Mamamalakaya ng mga tao. So, yun ang paraan. Marami pong aspekto ng iglesia ng may mga mangaral. Totoo yun. Pero hindi lang sa mga mangaral yan. Sa atin lahat. Ibinigay ang pamamalakaya ng mga tao. May certain degree yan na magagawa po natin sa pag-ahanap ng mga tao para sila maligtas. Kasama po sa gawain po natin yan. Hindi natin pwedeng alisin. Number one, isa sa mga bagay na nung tayo pinaging mga Kristiyano ay para maging kapuri-puri tayo sa Panginoon. Para maging will please our Master. Yan ang layunin natin. Wala po tayo dito para maging pasawain na magalit ang Panginoon. Hindi. Bakit tayo sumasamba kayo? Para tayo maging kapuri-puri sa Panginoon. Please our Master. Yan lang ginagawa natin. Kaya tayo nandito. It is not to please ourselves. Sabihin ng pagiging mga malakaya ng mga tao ay hindi para purihin mo sarili mo na kayo magaling. Hindi. Upang maging kapuri-puri tayo sa ating Panginoon. Dito po sa Mateo, chapter 16, verse 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin. So, ibig sabihin, hindi persan na pagsunod sa Panginoon. Ibig sumunod kanya. Tanggihan niya kanyang sarili. Ano ibig sabihin? No? Hindi ka nakakain, hindi ka nandi. Ang ibig sabihin, ilalagay mong sarili mo sa ibaba ng Panginoon. Ano ibig sabihin? No? At pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan. Sabihin, kung gusto natin may kalugod-lugod sa Panginoon, yun ang ating gagawin. Bababa natin ang sarili, itataas natin ang Panginoon, yung makikita natin. At pasanin natin ang ating krus at sumunod sa Kanya. So ito po, salitang pasanin ang Kanyang krus. Alam po natin kung ano yung sabihin. Nung ito'y sabihin ng Panginoon, hindi pa siya nakako sa krus. Buhay pa siya, di ba? Kaya nga, yun ang mangyayari sa Kanya. Papasanin niya kanyang krus at siya mamamatay sa Kalbaryo. In other words, may sakripisyo yan. At sa pagiging alagad, may sakripisyo pagsunod sa ating Panginoon. Yung sakripisyo yun, ang tayong paraan para tayo maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kaya gagawin natin yan para tayo maging kalugod-lugod
sa ating Panginoon. Hindi para maging papuri-puri sa ating mga pamilya, hindi. Kumisa ng ating mga pamilya ay laban sa atin dahil tayo lagad ng Panginoon. Dito sa Mateo chapter 10 verse 27, misa ng ating mga pamilya, hindi natin kapananampalataya. So, hindi natin ginagawa ito to please our family, kundi para maging kanugod-dugod sa ating Panginoon. Ang umiibig sa Ama o sa Ina na higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae na higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi sinasabi ng Panginoon na hindi na natin mamahalin ang ating mga magulang. Hindi sinasabi yun. Hindi rin sinasabi na kapupuotan natin ng ating mga magulang. Hindi rin sinasabi yun. Sabi nga sa ibang bahagi, ibigin mo may mga magulang kanya o mahalin mo yung mga magulang mo. Gayun din sa ating mga anak na lalaki babae, hindi rin. Dahil sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang sino mang hindi nagkakandili sa kariling kanya, lalo na sa kanyang sangbayan ay higit pa sa inisawasampalataya kanya. So, ano ibig sabihin? Ang priority ang Panginoon. So, hindi ang ating mga pamilya, ginagawa natin para maging kanugod-dugod sa ating mga pamilya, hindi para maging kanugod-dugod sa ating Panginoon. Mas mataas ang Panginoon kaysa sa lahat. Yun yung sinasabi niya. So, bakit kailangan tayo maging mga malakaya naman kanugod para maging kanugod-dugod sa Panginoon? Magkita rin po natin, hindi para maging kanugod-dugod sa sanglibutan. Ang sanglibutan, ang pagtingin nila sa ating ginagawa ay kalokohan. Mababang pagtingin nila sa atin bilang mag-Kristyan. Number 1, wala tayong kapangyarihan sa lipunan. Kakunti lang tayo. Wala tayong kapangyarihan politikal. Wala. Dito sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag niyong ibigin ang sanglibutan ng mga bagay na nasa sanglibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umibig sa sanglibutan. Umisa sa dahilan, bakit ayaw nating mangaral sa Ebanghelyo? Ngayon natatakot tayo na magalit sa atin lang sanglibutan. Yan ang isang dahilan bakit natin ginagawa yun. Ayaw natin sila magalit sa atin. Kaya hindi natin pinapangaral. Hindi gano'n. Kaya gusto natin, pag ipinangaral natin ng Ebanghelyo, may mga tao na magagalit sa atin. Hindi natin magagawa ito. Ang Panginoon, si pumunta sa lupa, nagalit sa kanya, sanglibutan, na tinuro niya kung ano yung totoo. Kaya, para maging kanugod tayo sa Panginoon, kailangan nating alisin nyo. At ipangaral po natin ng Ebanghelyo kasi utos sa atin yan. Ginagawa natin ng mga bagay na maging kanugod sa ating Panginoon. Dito, tingnan nyo sa Pangalang Korinto, chapter 5, verse 8 and 9. Kaya kami nagtitiwala at nisasyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Ano ibig sabihin no? Ang sinasabi ni Pablo, nagtitiwala at nisasyahan kami na kami mamamatay na kanya at mapasatahanan na kasama ng Panginoon kanya. Kaya maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming bibighin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. In other words, kung tayo buhay pa, o nung tayo namatay na, walang pagkakaiba. Ginagawa pa natin ang mga bagay na may kanugod sa Panginoon. Hindi makikita na. Yung sabi niya, kaya kami nagtitiwala at nagsisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahan na kasama ng Panginoon. Pag namatay na. Kay patay o kay buhay, sabi ni Pablo. At taming gusto namin, sabi tihin, ay bigyan siya ng kasiyahan. Hindi na makikita natin. Kung ang Panginoon ay nasiyahan ng sinamatay sa krus para mga tao maligtas, gayon din tayo. Yan ang kasiyahan ng ating Panginoon. Dito po sa Hebreo, chapter 12, makikita natin. Kung makikita niyo ang nangyari sa Panginoon, ito yung nangyari sa kanyang kalooban na gusto niyang sinasisiyahan. Nagawin niya yung para tayo maligtas. Usahin natin. So, mula ng ikalawang talata. Sa Hebreo, 12 kabanata. Kaya tiyamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi.
yung mga naging tapat sa Old Testament, to Hebrews chapter 11, itabi natin ang bawat mabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin, at huwag po tayo may pagtitiis, takbo ang nilagay sa harapan natin. Pagbasa natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya dahil sa kagalakan kanya. Dahil sa kagalakan ibinigay sa kanyang harapan, ay titilis niya krus, hindi alintad ang kahiya at siya umupo sa kanan ng trono ng Diyos. So ito yung kanyang kagalakan. Nagawin niya yung bagay na yun. Na siya umatay sa krus para sa mga kaluluwa, yun ang kasiyahan niya. So in other words, yan din ang kasiyahan natin ngayon. Kaya gagawin natin ang bagay na ipakaral natin ng Ebanghelyo, gumawa tayo ng mga laga. So, sa ating mga pag-aaral so far, tayo ginawang alagad ng Panginoon. Sa pamagitan natin, hindi tayo gagawa ng ating mga alagad. Tayo gagawa ng maraming alagad ng ating Panginoon. Magkaiba yun. Yung ibang mga bangaral, gumagawa sila ng kailang mga alagad. Hindi tayo ng pangalan ng Ebanghelyo. Ang pangalan ng Ebanghelyo, gumagawa tayo ng alagad ng ating Panginoon. Hindi natin alagad. Tinuturo natin ang aral ng Panginoon, hindi natin sariling aral. Ang hindi naintindihan ng ibang mga nangangaral ng Ebanghelyo, kapag kayo pinipilit nila kailang aral na mali, gumagawa sila ng sariling mga alagad. Dahil gumagawa ng alagad ay Ebanghelyo, di ba? At tamang Ebanghelyo dapat nating ituro sa mga tao para sila maging alagad ng ating Panginoon. So yun ang kasiyahan ng Panginoon. Yun ang kagalakan na tinanggap niya na siya mamatay sa krus, magkaroon tayo ng kaligtasan. So yun din ang kasiyahan natin. Walang katumbas ang kasiyahan natin kapag isang tao ay sumunod sa Ebanghelyo siya na bautismo. Walang higit no, walang pera higit no, mga kapatid. Dahil yan ang kasiyahan ng ating Panginoon. Meron pa tayong ilang oras. At bilang mga sundalo, natandaan po natin sa ating pag-aaral ng sharing ito, ng pangyalagad ng Panginoon, bilang mga sundalo, sumusunod tayo sa pinakamataas sa atin. Yung tinatawag ng Commander-in-Chief. At yun ang ating Panginoon. Hindi tayo commander. Ang Panginoon ang Commander-in-Chief. So, sino sinusunod ng mga sundalo? Yung Commander-in-Chief. Ang palatuntunan ng mga sundalo, obey first before you complain. Ganyan. Dahil hindi tayo wala nang complain sa atin, sumusunod lang tayo. Tingnan niyo sa pangalan ng Timoteo, 2 kabanata, 4. Walang kawal na naglilingkod at nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang kanyang mitihin ay bigyan kasiyahan ang nagdala sa kanya. Sino nagdala sa atin? Ng Panginoon. So, anong gagawin natin? Ang ating mitihin ay bigyan kasiyahan ang ating Panginoon. Ang ating Commander-in-Chief. Ang ating Panginoon. So, yung dahilan. Sinasabi natin ang dahilan. Bakit kailangan tayo maging mamamalakaya ng mga tao? Hindi ito big time na paraan, hindi. Sabi natin, may mga bayani sa Pilipinas na sikat, Bonifacio, Rizal. Pero mas marami pang bayani sa Pilipinas na hindi kilala. Di ba? Hindi natin iniisip yung tayo kikilala ng mga tao. Hindi yun. Tayo nagiging bayani ng ating Panginoon sa ating sariling konting paraan. At sa bagay na makikita natin, tayo magiging mamamalakaya ng mga tao. Actually, kumpleto lang ating pag-aaral. Ang pagiging mangingisda, hindi ka lang basta pupunta sa tabi ng dagat at mangingisda. Pag-aaralan mo rin paraan ng pangingisda ng mga isda, di ba? Pero pag-aaralan mo rin kung paano ka magiging mamamalakaya ng mga tao. Hindi basta-basta na tatawagan ng kapitbahay, mag-aantay ng Biblia, hindi gano'n. Inihahandaan na natin sarili sa ganong klaseng gawain para makumbisin natin ang mga tao sa kailang kalusunod sa kalagayan. Ang nakakalungkot sa mga tao, minsan tayo mismo rin, hindi natin nalalaman na nakakalungkot kung hindi tayo nasa Panginoon. Sa kasalukuyang panahon, hindi natin mararamdaman yan, hindi natin nakikita yan. Sa kasalukuyang digmaan, may digmaan ngayon, di ba? Maraming digmaan na sumasabay-sabay ngayon. Sa Ukraine,
Ayun sa Israel at saka sa Iran. Sa palagay niyo, anong pakiramdam ng mga tao na doon? Natatakot silang mamatay. Pero hindi lang yan nakakatakot eh. Mas meron pa higit na nakakatakot doon kaysa sa mamatay. Ay kayo mamatay na wala kay Kristo, di ba? Yun ang nakakatakot dahil yung pa'y wala kang kaparusahan. Na wala na tayo pwedeng, hindi na tayo pwedeng tumakas doon kung tayo namatay na. So yun ito mong mahingita natin. So far, sa ating pag-aaral, ito mga dahilan. Bakit kailangan tayo maging mamalakaya ng Panginoon? Tandaan po natin, hindi ito sa pilita. Ang pananampalataya ay gumagalaw sa kagustuhan natin sumunod sa Panginoon. Kaya, hindi natin pinipil ng mga kapatid. Nasa sa kanila yun. Hindi na, kailangan tayo matakot. Doon sa sinasabi ng Biblia. Doon sa ganun takot at pananampalataya, yun ang nagpapagalaw sa atin. Yun ang baterya mo bilang Kristiyano. Ang ating pananampalataya. Pag nawalan ka ng pananampalataya, hindi ka nagagalaw. Wala ka ng baterya. Yun ang baterya natin. Bakit tayo nagsumasamba? Bakit gusto natin gawin ang mga bagay na ito? Dahil sa ating pananampalataya, yun ang baterya natin. Yun ang nagpapalakas sa atin. Kung lobat na tayo, mag-recharge ka. Kaya may ginaawi tayo, revive us again. Pag nalobat ka, revive mo sarili mo sa pananampalataya. Magsisi ka, magbalik ka sa paglilingkod sa Panginoon. So ito po ang ating pag-aaral. So meron pa po tayong 4 pang dahilan. Bakit kailangan tayong tayo maging mamalakaya, mangisda ng mga tao. Fishers of men. Kaya siguro, puro mga isda, yung mga apostol ng Panginoon. Pero siguro layo ninyo, ba't yun yung ginawa niya, di ba? Isa pumili ng mga, di ba klase mga tao, di ba isda, as a tax collector. Na tingin ng mga tao sa panahon na yun, ay masama, makasalanan. So ito po, katapusan na ating mag-aaral po sa umagang ito.